Alright. Okay, take two. Take two. Game night. Take two it is. Inayos edition. May tunog na. Hindi natin ma-handle yung Void Cascade. Ito na lang. Dahil Cuba. Ay hindi, Survival Grenier, Meso Fissure. hindi natin ma-handle yung Void Cascade dahil umbrahan. Fast pace yun, ikot ka nang ikot eh. Tapos, nagsasalita ka. Ay, hindi tayo, masyadong hectic yun. Actually, so this is supposed to be the trial run for the first game night. Kaso wala, hindi namin na something went wrong. Mainly, ako. Hindi ko tinignan na, hindi pala nakaka-capture yung mic. So, we've been making content consistently for about a month. Umaasang kami diringgin. Consistent naman tayo. Actually, nagbibilib nga yung mga ibang talagang consistent daw tayo. Pero hindi na tayo consistent yan kasi hindi ka wala, out of commission ka ng isang araw. Ano maganda na rin, nabigyan natin to ng nabigyan nyo yung game nights para mag game night na muna. Ako yung game room ko, mukha lang game room kasi lahat ng equipment nandito. Gusto ko may malaking screen tapos may mga action figures. Yep. Ako nga simula nang nakita ko yung setup mo parang naisip ko parang hindi na ako action figure na or yung mga parang nasa ibang room sila. Pwede. Kung tayo tayo pinalat na mayroong maayos na trabaho. Mapalad ka naman eh. Kung mas papalarin ka pa. Dapat ganun na sinabi. Ay, wow. Dapat pala we turn change of perspective. Process ko pa mo yung feelings of inadequacy pa. Kanina nga lang eh. Dahil na-catch mo yung sarili mo. Inray ko kasi, di ba, after nung magtatakbo na sana. So, sumobra ako sa caffeine, pre. Nanghina yung yung katawan ko. Tapos nanginginig ako, ganun. What? Sumobra ka sa kape? Ba't alam mo sumobra ka sa kape? So, 2 kutsarang caffeinated yun para sa isang tasa. Talagang binuno ko para dahil mahaba yung itatakbo ko this na. Wala, banda wala. Hindi ako nakatakbo dahil nanginginig yung katawan ko. Nako. Para akong kinabahan na Tapos anong ginawa? Hapon na lang, sabi kong ganyan. Tapos nung hapon na, nangihina naman ako. Sabi ko, ayoko namang datnan ako dun sa kalsada. Sino tutulong sa akin? So hindi ka nakatakbo? Hindi ako nakatakbo. Dito parang praning na praning ako dyan. May shaming na naman na nangyari dyan. Talaga. Oo, exactly. Meron na naman. Ayoko pang kumain. Kaso nga nangihina ako doon sa ginawa ko. Yan yung... Palagay ko dahil hindi na yung tulog mo. Kaya ka nanginginig din. Hindi maayos yung sleep schedule mo. Oo, dahil dapat diba pang gabi yung sleep schedule. Kaso, dahil doon sa nangyari, nalilito na yung katawan ko kung anong niya. Anong tulog o gising niya kasi biruin mo nagpe-play school si Max tapos may recognition pa tapos ito pang namin na pang gabi hindi mo naman kaya hindi talaga hindi maganda na dapat kung ano yung schedule ng buhay mo yun lang din yung schedule ng trabaho mo kagaya niya sino rin pupunta dun para siyempre, kailangan maging present ka doon sa bata.
Patay, hindi ko alam kung anong kukunin ko. Ang importante, you are present, you were there. Both of O yun nga eh. Yun nga yung sinasabi. Yun yung parang yun yung parang isa sa mga sinabi mo doon sa podcast about sa parenting or yung parang diferensya ng parents or guardian ko sa parents mo. ano, They just showed up. Yung mga ganon. Hindi naman din, may mga parenting style din sila na not the, Oh. not the best. Pero sabi ko nga yung it doesn't need to be perfect. It needs to be good enough. Actually, yun din yung kinapapraning ko sa dito sa kung paano namin ina-approach si Max. Kasi diba si siya yung parang parang di mo naman parang OA na nanay na anything na lang dapat maanuhan kay Max. Sa akin, the more na the more na masyado kang praning ganun sa bata, the more na lagi na lang siya magre-rely sa'yo. Kaya ako nandun ako sa, hindi pa ba mo yung proseso niya na mag-isa. Nandito lang naman tayo sa likod. Mga ganun. Doon kami nagkakakontrahan. Yung isa yun sa mga arguments namin about kay mga pag-awayan niya? Hindi naman away talaga, no? Pero yung kunwari, ano bang gusto niya mangyari? hindi, yung parang ako naman, lahat kay Max ganun. Or parang, ito dapat ganito, dapat ganyan. Inaalisan siya ng discomfort agad-agad, gano'n. Oo, exactly. Lalo na syempre, lola. Ang gusto ko kasi, hindi, kailangan madanas niya yan. Kailangan makita niya yung na yan. Patayahan mo siya na, yung ako talaga, ever since talaga may feeling ko lang hindi ko naman sure, pero parang may nabago sa akin. Pagka malungkot ako or banast ako, talagang inaano ko na siya na pinapaproseso ko na yung di bali magtagal, at least nagawa kong na i-flow. Hindi kagaya dati. Tapos parang gusto ko i-apply sa bata na hindi laging pangit ang sadness, hindi naman pangit laging naiinis, ganun. Kailangan siya. Kailangan ng bata yung discomfort. Kaya nga, yun nga yung inaano ko na dapat niyang madanas yun. Mawawarp yung sense niya ng mundo kapag wala siyang discomfort. Ang kine-create mong environment is walang resistance. And in the event na maka-experience siya ng resistance sa buhay, doon na siya mahihirapan kasi hindi mo siya in-equip. Dinedesign mo yung bata na maging dependent. Hindi mo siya dinedesign para magkaroon ng skills. Oo, yun. Yun nga yung doon. Masanay na hindi naman lahat perfect. Hindi lahat pag umiyak siya, nandyan. Ganun. Yun nga. Yun yung parang pinapa-intindi ko dito na hindi porket hindi nyo tinulungan or hindi nyo inato yung hindi nyo siya tinulungan or the more pa nga na pinabayaan nyo, the more na maiisip niya yung mga bagay, paano makikipag-deal doon. May pressure kasi yan, yung self-judgment kasi yung mga magulang sa yung sarili nila kung maayos ba yung yun. Nila Exactly. Yung dapat ganito, dapat ganyan. Diba? Nadanas ko din naman yan yung yung parang tama ba tong ginagawa ko? Ito ba dapat talaga yung ginagawa bilang tatay? Ganyan. Tsaka siya may extra pressure siya eh.
Kasi kasama niyo si mama niya. So, syempre yung natural sa atin yung gustuin natin yung approval ng mga magulang natin. So, kahit na hindi siya completely agree do sa medyo old style, mas may incentive siya na sundin yun kasi nga yun, kasama niyo eh. Dapat talaga yung parenting mas maganda kung consistent, hindi na dapat. Pwedeng mag-advise on some level yung mga grandparents na, pero parenting should be for the parents talaga. O yung para sa akin ano din siya. Kami nang balang dumiscover. Tapos kayo, in a way, you are also not growing as a family. Bakit? Kasi yung dapat na decision making ninyo at saka Pupunta dun sa isa, no? default dun sa hindi naman sa like masama yun, no? Pero you have to be a good parent. Kailangan madapa kayo, mahirapan, yung ganon. Hindi yung at every turn may nagko-control na, ay hindi, ano yan, huwag niyong gawin yan, huwag niyong ganito yun. Hindi niya kayo inahayaang magkamali on your own or make decisions on your own. Again, hindi ko naman sasabing totally walang kapayo-payo, no? Yung, may place yung consultation, pero consultation lang talaga. Hindi pwedeng ang may control yung, which is mahirap sa culture ng mga sa atin yan kasi tayo sa extended family. Oo. Saka dapat yung kung medyo parent ka na may parent na yung parent ka tapos yung anak mo may anak na rin. Dapat alam mo na magta-transition yung role mo. Na hindi ka na pwedeng katulad ng dati na sanay ka na ikaw ang may control. Kailangan mag-take ka ng you have to take a backseat. Step back, ano. Pag hindi ka nagte-take ng backseat do sa causes problems. Kailangan ko dyan. Yung pa hindi maintindihan ng iba na tawag dito, yung iba nagmamalasakit lang daw yung magulang, bakit daw yung hindi pabayaan, ganun, kaysa sa walang pake. Well, yun yung lagi nilang talagang extremes, talagang wala man lang gitna no? Oo, parang either over-involved o walang pake. Yun lang yung choices. Di pwedeng balance. Involved pero may boundaries. Di ba pwedeng gano'n? Yes, walang pake. Faulty yung reasoning na ganyan. Yung parang, nung gusto mo. Kesa naman sa wala silang pake. Oo. It's missing the point. I feel for your situation. Mahirap i-navigate. Pero anyways, nagiging heavy tayo, sorry. Hindi naman, actually, ako ewan ko lang, namamanage na siguro namin paunti-unti, pero syempre, hindi pa rin dun sa parang ideal na pag ako lang talaga pinaka-concern ko, since iba rin naman si Max. Gusto ko lang na iproseso niya lahat ng hindi lang kasayahan, yun talaga, na saka hindi laging all the time nandun kami. Anong gagawin mo pag wala ako? Yun yung lagi mong Yeah, exactly. Ako, paano ba to? Naging ugali ko na in a silent way sa bata yung message ko. Hindi yung kagaya ng ibang magulang na, hindi mo kaya to, hindi mo kaya yan. Paano na lang pag wala ako? Ano maintindihan mo rin ng bata yun, andyan ka pa rin naman. Iba-iba talaga na style. Basta nako-communicate ng maayos, nararamdaman ng bata na nandyan ka.
Oo, ay lang naman eh, yung, nandito kami sa likod mo, sige, kung nararamdaman mo malungkot ka, banas ka, sige, ibuhos mo yan. Ganun lang eh, ganun lang naman kasimple eh. Hindi, yung, ano, uy, na paano yan, uy, wag ka nang ano. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Yun, wag ka na umiyak. Yung, basta, anything na kagad, ano, escape agad. Di, alam ko yan, yung... Actually, tayo, nung ano, ganyan din yung ano yun. Naiiyak ka yata, kanila sa, ano, di ako umiyak. Oo. Hindi mo masakit. Yung gaga. Oo, yun. Parang badge ng, parang maturity pang titignan niya. Hindi maturity yung kawalang access sa emotion. Oo, yun nga, na ano ko dun. Totoo talaga, masakit. Yung kunwari, natatandaan ko yun talaga yung kunwari, yung sugatan ka, o kaya nakantongan ka sa tuhod. Bata pa ako, hindi ka tapos pagka bigla, yung nakikita nilang in pain ka nakikita yung mukha nilang in pain ka, bigla ka pa talaga nilang sasabihan ng ganun eh. May sumuko ng isa. Oo. Ba yan? Anyways, kaya naman. Di siya ganun ka, ano. So, ikaw talaga, ito lang yung... Ay, hindi ko pala nasabi sa'yo. Pangit pala yung, ano, Throne and Liberty Launcher, mahirap gamitin. Yun na lang, di natin ginawa. Paano kaya ako magiging consistent, Will? Yung... Anong consistent? Consistent sa isang bagay. Paano yun yung utak ko na, kunwari, hindi, kahit na bad day or ano, you need to, ano, get, parang, kailangan mong bumangon. Yan, tagalogin mo na lang. Kailangan mong bumangon para, ano, gawin to kasi. Maging consistent saan? Saang aspect? Ngayon, ang naiisip ko lang, yung physical eh. Yung parang kahit ano pang sitwasyon mo, kahit na naanuhan ka pa. Ano? Yung kahit na bad day, you need to, ano. What constitutes a bad day? Yeah, so, ang sinasabi mo niyan, gusto mong maging consistent. Oh. Your definition of consistency is kahit bad day, ginagawa mo pa rin yung dapat mong gawin. Oh. Continuously. Oo. O, tapos yung internal state mo nun, ano yung sa mga araw na yon, anong itsura anong nararamdaman mo para masabi mong consistent ka pa rin? Naintindihan mo tinanong ka? Hindi ko. Sabi ko rin. Di ba pag sinabi mong I have to be consistent, Oo. usually pag ganyan, hindi lang naman behaviors yung requirement mo. There's a certain emotional component dun sa ina-idealize mo na yan. Yung meron kang internal state, kunyari, for example, dyan sa situation mo ngayon, matatawag mo lang na completely consistent ka kapag, kunyari, may bad day ka, pero yung motivation mo hindi nagbabago. Parang mamba mentality ka dapat, parang gano'n. Oo. Yung, 'di ba? Ganun yung gusto mong ano. Parang you need ganun, practice. Bangon. So, ganun. Bad day, tapos mamba mentality yung ano mo, yung gusto mong mental state, di ba? Yun yung ideal. Yun yung hinahabol-habol mo. Parang kasi eto no, syempre 'di ba parang frustrated ako sa katawan ko. Parang ganun. Tapos parang syempre wala naman akong pera na ano mo yun, pampadali ng mga bagay-bagay. Kung meron lang ako, syempre yung bakit ka ano ko. frustrated sa katawan mo? Ewan ko men, itong mga
nakaraan, lalo na nung recognition day ni Max, no? Nagulat ako, sumikip yung matagal ko nang hindi sinusuot na pants. Tapos ano pa ba, yung may timbangan kami, hindi na siya nag-expect ako ng ganitong bigat. Mas mataas pa pala yung ganun. Mas mataas So parang sobrang daming taas. So let's say bumigat akong 3 kilo. o, tapos overweight ka na. Para sa ideal kong bigat, parang nawala pala. Kasi doon tagal ko na kasing hindi nagtitimbang, tas nawala. Tapos ito nga yung may moments na, 'di ba? Nakikita niyo naman kung gaano katagal tumatakbo. Tapos yun, para akong na bakit nagkaganito yung ko naman, ang consistent ko naman sa iba. Yun yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ako na-down na. Dependent ka dyan. Yung self-worth mo, na-touch mo dyan. You're the physical guy. Diba? So, yung hindi mo na fulfill yung expectation nila, kakaroon ka ng crisis. At dahil dun sa crisis na yan, gusto mong i-solve by yun nga, para maging consistent, sabi mo nga. Oo. So hindi the root of the conflict, hindi siya, it's not a desire for fitness. Yung parang I wanna be healthier. Hindi siya purely ganun. It's partly gusto kong i-correct yung mali sa akin ngayon, parang ganun, di ba? Hindi siya out of may dalawang motivation kasi, parang you're doing something because you know na ikakabuti siya ng katawan mo. You're doing it out of parang self-kindness, or ginagawa mo siya because you're correcting something that you think is wrong, which is yan yung sabi mo nga, yung weight mo. Maraming factors yan. Oo nga, feeling ko kasi dati ginagawa ko siya dahil nung pumayat ako, parang ang gaan ng katawan ko, ganyan, yung parang ang dami kong kayang gawin. Ngayon parang nabago siya, na nandun pa rin yun, na ayaw mo nang tumaba kasi mabigat, tsaka marami kang dinadama. Pero feeling ko majority na lang talaga nun is parang yung parang nagpapasikat in your own way, ganun. At kung wala, Kagaya last time, parang umulan dito sa Angeles. Basta nasa Angeles ako. Umuulan. Tapos may sumigaw. Sinisigaw nila yung pangalan ko. Akala ko ilusyon ko lang, yung parang kasi nga 'di ba minsan ang tawag dito? Ano bang tawag dun sa na yun, yung masyado kang in the zone. Feeling mo, oh my God, sumisigaw na sila. Tapos paglingat ko talaga may sumisigaw, literal. Tapos ngayon, gusto mo para ako na i-fulfill yung expectation na yun. Parang sila na, sabi ko rin, umuulan na, ba't ko kaya? Kailangan sabi ko kaya. Yung mga, tapos para nagkaroon ako ng self-fulfillment kasi nakita nila ako. Sabi ko, yun nga, yung mga hindi ginagawa ng iba, ako gumagawa.
basta ang ano ko na din. Yun nga, yung na physical aspect. Pero nothing else. Kasi sa kasi yung physical prowess, clear na clear kapag lamang ka eh. Oo. Pero doon sa mga ibang walang ibang measure. Like, example, yung ganda ng buhay, ganyan. Yung work, yung galing sa trabaho, yun. Hindi siya as clear cut as kapag physically, Kapag ganyan, yung sinigaw nila. Yan, ikaw, dahil uhaw ka doon sa approval na yun. Oo. Kaya nafe-feel mo na, hindi, dapat ako pa rin yung BEM na sinigawan nila nung umuulan. Dapat lucky akong gano'n. May unrealistic na pressure kayo. Yan yung ginagawa mo eh. Yung pacing mo ng pagpo-form ng goals mo, mahirap kang masatisfy. Kahit naman physically fit ka nung di ba? Hindi ka pa rin naman satisfied. Never brought you any happiness. So. Yun nga kung di ko tuloy alam kung ano bang dapat kong gawin, kung need ko bang mag-step back at tanggapin na yung mga itong kung ano man tong proseso ng katawan ko, or kailangan ko pang higitan yung ginagawa ko para higitan para pumayat ka. Oo, kasi nag-gain talaga ako eh. Siguro may part na may kasalanan ako doon, yung parang bukod kasi sa totoo naman talaga. Alam niyo naman yan, yung malakas ako physically, malakas din ako kumain. Parang yung sacrifice ko, yung parang yung mag-i-enjoy na lang akong kumain, or yung mga ganun, or unang-una di ko alam. Talaga kailangan po pati therapy ang dyan. Unang-una dyan, yung problem yung crisis mo ngayon, yung problem na dinedefine mo, hindi naman siya talaga clear-cut na problem. Kasi sa totoo lang, yung weight, nagfa-fluctuate talaga yan. Diba? Alam mo yan eh. Hindi naman consistently ganyan yung timbang. Nagpa-fluctuate yan. Tapos, tumatanda ka na, diba? Kasama sa, kasama sa natural development mo, talagang natural, mag-gain ng weight kapag you're reaching adulthood. Tapos, ang isa pa dyan, unhealthy ka nga ba talaga? Diba? Overweight ka ba? Are you extremely overweight? Eh, hindi naman. Yan yung mga dapat mo munang mga ini-establish. Kasi ang harsh ng assessment mo sa sarili mo ngayon eh. Oo, totoo. Para may bumubulong na I'm not enough pagka hindi ka gumalaw, hindi ka physically exhausted, gano'n na ngayon yung ko. Ganyan yung mga may anorexia, yung mga may ayan men, disorder. meron ng nagkaroon na ng point. Actually, hindi ko ito lang araw na to. Parang ina-attempt ko ng isuka yung kinain ko, parang gano'n. Pero alam ko puta, ata to, issue na to. Teka lang, step back muna ako ng Yun nga yun nga. Nagagano na. Kasi extreme body image issues yung pinanggagalingan minsan ng eating disorder. Dahil naparami yung kain ko, ang sarap ng pagkain eh. Na ang plano, hindi ka muna kakain. Ito muna, ganito ka lang muna. Yung ganun talaga, puta, biglang mayroong pagkain na masarap na nilagay sa harap ko. Siyempre, nandun yung part ko na, putang ina, di ba pwede, masarap kainin to. Hindi kinain ko. Tapos nung nararamdaman kong bigat ng tiyan ko, tapos parang merong pang laman dun sa
lalamunan ko, ganun. Parang ganun, merong moment na ganun. Naiisip ko talaga siyang isuka nun eh. Hindi yan problem sa fitness o sa unhealthy. Talagang yung extreme pressure sa sarili ang ano mo na yun. So, ang issue is, ano, no? Kung paano ko i-manage yung sarili ko na... Kasi unang-una, wala namang mali dun sa mag-i-increase ka ng konting weight. Hindi ka naman obese. Hindi ka naman super overweight. Oh. Physically, nandiyan ka pa rin naman. Yung nagagawa mo pa rin naman yung mga dati mong... may decline. Pero syempre, dahil tumatanda ka na nga, hindi ka nakatulog dati. Pero natin your 27 mo. Pero you're still quite, di ba, capable. Bakit? But, dahil hindi na ikaw yung peak. Bakit? Pag ba hindi ka na peak, hindi ka na rin ideal? Bakit kailangan puro, di ba? Bakit? Doon ka lang sa peak. Bakit yun yung habol-habol? Unrealistic habulin yun eh. Kaya nga eh. Siguro nandun ako sa, ano na, siguro isang factor na rin to, no? Na, alam mo yan, yung, ngayon ko lang nadanas to eh. Nung bata ko, parang laging nababawal, ganun. Alam mo, syempre, nababawal lumabas eh. Diba? Sa bahay ka lang, kumayod ka dyan sa bakuran, ganun. So, parang, ito pala yung physical in, ano, yung, when it comes to, ano, sports or anything na, ano, maganda sa katawan. Hindi ko nadanas ng bata. Tapos parang ganito pala ako kabilis tumakbo. Ganito din pala ako katatag, ganun. Parang gusto ko to magstay. Sabi ko parang yun yung nandun eh. Bakit umaalis? Hindi naman umaalis eh. Yun nga eh, kaso nadagdagan ng ano ba yun yung kaya diba? Parang ikaw yung mga alam mo kung anong katumbas ng ano mo na yan. Pero mechanism siya, emotional mechanism. Alam mo yung mga addict sa pagpapaputi, yung maarawan lang sila ng konti tapos umitim sila kung pagka konti-konti yung nai-stress sila, ang itim ko na, nakakadiri na ako, ganyan tapos tutunggain nila yung gluta tsaka yung ganun pareho, ganyan. Grabe no? Kasi yung parang pag umitim sila, parang ang ano nun, ispangit na sila, wala na silang kwenta. Ganun ka fragile yung self yung sense of self nila, which is essentially ikaw, kunyari tumaba ka na, dahil fragile yung sense of self mo, parang kumbaga doon sa bahay, doon sa Three Little Pigs, yung bahay mo, yung sense of self mo straw lang. Ma-criticize ka lang ng konti na sisira yung buong pagkatao mo. Ganyan na nangyayari niya. Kaya ikaw, imbis na ang kino-correct mo is yung pampe-pressure mo sa sarili mo, pilit mong lalo kang nagdo-double down dun sa pressure. Diba? Nararamdaman mo lang naman yung inadequacy na yan dahil na pine-pressure mo sarili mo. Pero imbes na questionin mo yung pressure para ma-solve yung problem mo, dinodoble mo pa yung pressure. Kailangan siguro yung pagkain ko, ganito, kailangan mas mag-exercise ako. Oo, nandun, diba? Yung sabi ko, yung ano ata, sabi ko, kailangan ko ng calorie deficit, ganun. Dinagdagan mo pa lalo yung pressure nga. Yan, magwa 1 hour na tayo. Sorry, naging heavy na naman nata yung usapan. Talagang naging heavy eh. Kaya tinatanong kita kung I want to be more consistent. Ano? Kaya ang tanong ko sa utak ko kanina is your problem really being consistent? Hindi na, I don't think so. Consistent ka na eh. Hindi ka naman tamad. Ano ba yung ito lang paano mo masasabing hindi ako consistent?
Kunwari, Ikaw nga, nga tinatanong ko sa'yo, ikaw yung nag-define na hindi ka consistent. Paano mo masabing hindi ka consistent? kasi may days talaga na hindi rin ako nakaka-physical. Tapos pag nangyayari yun, parang ang ano ko na, putang ina, natenga na naman, yung, Di ba? Ang ano di, mo? wala na, nakaupo na naman ako dito, ganyan. Tapos trabaho ko, nakaupo rin. Mga ganun. Ano ba yung pinapanood mo ano ba palagay mong meaning ng consistency? Ang tingin ko kasi sa consistency, yun nga, yung, nung una, no, ewan ko kung tama ako, na kailangan mong gawin yung mga dapat mong gawin kahit na pangit yung araw mo or kahit ano pa yung sitwasyon. Hindi. Tignan mo, ginanyan mo yung definition mo. Unang-una, Ben, yung ganyang klaseng thinking, mahirap i-sustain yan. Paano namang masama yung araw mo, tapos dapat consistent. Bibigyan kita ng extreme na, kunyari yung, kunyari na hospital yun natin si, knock on wood. Kunyari na hospital si Max. Knock on wood. Bad day yun, di ba? Oo. Mag-i-exercise ka? Sige. Sige, sabihin mo yung totoong iniisip mo. Ako, para sa akin, parang ang heartless na, alam mo yun, na gawin mo pa yun, kasi tas may Tama. Di ba? Hindi siya plausible. Pag bad day, ngayon, ang problem na sa'yo, alam mo yung extreme. Kaya lang, yung average mo, masyado ding mataas. Yung level mo ng, ano ba yung acceptable na bad day para hindi na yun. okay Ano ba lang ang na hindi acceptable na bad day? yun yung, that's your problem. That's your problem. Yung parang, kailangan ko pa bang pumunta sa ganito para tumigil? Yun nga eh. Kailangan pilay ka, ganyan. Kunyari, ito. Actually, totoo. May time na pilay ako pero tinuloy ko eh. Di ba? Ang definition mo, yan ang unhealthy. Yung pagde-define mo ng consistency, kung ano yung acceptable level nun, yun yung mali. Nagkaroon pa nga ng moment, basketball yun, no? Tapos tumakbo ko ng milya-milya papunta dun sa event ba yun or parang yung ano lang. Tumakbo milya-milya tapos naglaro pa ako. Nagkaroon ng moment na bumagsak ako kasi namulikat na lahat. Ayan na, yung parang nakita nilang yung parang bumaloktot yung binti ko, no? Inayos ko yun, sinapaksa pa ko yung binti ko. Tapos nagtuloy pa rin ako, inano ko pa rin. Sabi ko. Matanong kita na para ito yung mga dapat mong kino-compromise. Who are you doing this for? For what? Yan, yung ginawa mo na yun. Para kanino yun? Hindi ko alam, siguro para di magmukhang mahina, ganun. O di so ginagawa mo siya para doon sa mga tao sa daan. Diba, diba, exactly, parang yan, yung pagpapapayat mo, yan, yung ano ng katawan mo. Kanina mo ginagawa yan? Para kanina. Hindi ko lang kung may part na akin yun kasi every time na nakikita ko yung sarili ko sa salamin na may mga flabby parts, napo-frustrate ako na bakit ako may ganitong taba. Though alam ko naman na genes. Kasi hindi lang ba yun extension grabe naman nung extension ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo? Na ginajudge mo yung sarili mo dahil mirror mo lang yung judgment ng iba? Sige, alisin mo yung panghuhusga nila. Kaya yung wala sila sinasabi, yung di mo narinig na sinabihan ka ng mataba. Pag nakita mo yung katawan mo sa salamin, sure ka ba na dissatisfied ka completely? Naintindihan mo sinasabi ko? Yan yung kaya I wanna be more consistent ka. Sigurado ka bang para sa iyo yan?
Ikaw lang, I mean, is it really for your own good? Dati, nandun ako sa thinking na kaya ako naggaganito. Kasi para, alam mo yun, longevity. Kasi proven naman talaga na pagka physically fit ka or ano, yung talagang active, O bakit mahaba yung yung ano mo. pag nag-increase, dahil sa nag-increase yung weight mo, compromise na yung longevity mo? Yung pagtingin mo sa salamin, yung nakikita mo yung mga taba mo, longevity ba iniisip mo nun? Yun nga, yung Hindi. parang, parang naging ano ko nga na unhealthy. Yung may malambot na part. Yung ganun. Unhealthy pero natural. Tingnan mo. Nanonood kayo UFC? Lahat ba ng mga trained athlete na fighter doon mas huladong modern physique? Hindi naman. Mayroong Ano merong makikita mo talaga na may muscle na ano yung, syempre, ano yun eh. Undeniable naman talaga si muscle na ano siya eh, factor siya sa ano eh. O saan mo nakuha yung ideal na physique na hinahabol mo ngayon? Sinong nag-define yun? Kasi hindi naman yun nga, healthy pa rin yun. Athlete yung mga yun. So technically healthy sila. Kahit merong mga flabby parts. Yung image mo ng body na inaano mo. Sinong basihan yan? Si Ryan Reynolds. Ayan, yung katawan ni Hugh Jackman. Oo, yung mga ganun, no? Henry Siguro Cavill. malaki, siguro palagay ko. Oh, the Cavalry, no? Si Thor, no? Ganyan, no? Si Chris Ayun, Hemsworth, no? yung mga ganun nga na naging ano ko nga siya, naging siguro ano din for. Hindi, pero din, bukod din sa mga ano, yung mga fitness influencers din siguro na yun, yung ikaw na mismo nagsabi, marami pera mga yan, nagagamot yung mga yan, nagsisteroids, para makapag-burn sila ng ano, mawala yung yun na yung mga flabby ano na yun, para mag-dry yung ano nila. Sabi mo, ganun ang ginagawa. Wala ka namang gamot-gamot nun. Ba't mong ginagawa standard yun? Alam mo naman, rationally, hindi mo talaga maaabot yun kahit anong gawin mo. Wala, kahit tanong gawin mo sa ano mo, yung thinking mo ngayon, talagang mabubutas siya ng makikita natin na nagiging unfair ka lang sa sarili mo. Yun lang yung lumilitaw. Kasi sa akin, consistent ka. Magmi-miss ka ng a few days, every now and again, demotivated ka, pagod ka sa trabaho. Pero every week, 3-4 times nakakapag-workout ka, di ba? Hindi pa ba yung consistent? Yun nga yung iniisip ko. Di ba, syempre, nagko-cross pa ako ng kalendaryo niyan, yung sinusulatan ko pa. Naiinis ako pag may bungi. Di ba? Hindi consistency ang hanap mo. Perfection. Di ba? Hindi mo matanggap na hindi may mga days na hindi ka talaga pwede. So, hindi consistency. Kasi ang consistency, average yun eh. Yung parang on a specific amount of time, say 1 month, at least 2 to 3 times a week nag-exercise ka. Consistency na yun. So, yun yung ideal? Yun yung... Actually, it depends. Hindi naman yung dapat lahat ng bagay 2 to 3 times a week mo ginagawa. Hindi. Depende naman eh. Pero in terms of the context of exercising, consistent na yun. Okay. Ang ano ko din kasi, isa pang factor na naakala ko yung mood ko. Mood mo? Anong mood mo? Yun, yung kunwari, yung mood ko na dapat kahit napangit yung ano mo yun, kasi yun ang kaso naman nga, parang nagiging unfair naman din ako sa sarili ko na ano ba yan, yung ang lungkot ko, ang banas ko kailangan ko pa rin gawin to. Di ba?
Isa na namang unrealistic na ano yun. Tapos yun, syempre, bukod kay paring Teban, nakomentan pa ako na, uy, Ben, tumataba ka. Sabi ko, wag mong babawiin yan, ha. Sabi ko gano'n sa kanya. Tatakbo kong tatlong oras mamaya. Sabi ko gano'n sa kanya, kasalanan mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi, joke lang. Sabi niya gano'n. Hindi, tigilan mo ako. Tatakbo talaga akong 3 oras. Idudungong ko sa iyan. I-screenshot ko yung milya ko. Sabi ko. Tignan mo yung response mo sa kahit nagbibiro ka, extreme siya eh, di ba? Yung kailangan ma-solve ko ngayon ito, di ba? Yung talagang napaka-disproportionate nung no, di ba? Para lang mawala para lang mapatunayan mo doon sa nag-comment sa'yo na wala ka nung ano. Ay, what a life. Dapat na ikinakakulat. Grabing issues, no, Will? Talagang ako yung iniisip ko ng dati eh. Ito na, medyo tayo i-light na natin. Na wala rin, no, yung any case. Muna tayo. Ha? Out na? Muna tayo. Sige. Iniisip ko dati in any case, no, na itong pod kasi, alam mo yun, mag-succeed na. Tapos magkaroon ng mga basher na, ito bigla, ito lang naman, nagkaroon ako na parang, reality ko lang na, ano naman yan eh, yung tambalan na yan, pwede namang wala yan, si Manuel lang pwede eh, yung ganun. Sabi ko nagkaroon ako ng moment na ganyan na, what if sumikat na, tapos magkakabasher, tapos, ikaw kasi nandun ka ikaw yung may nalalaman, so, syempre, tsaka minsan, nabababa ka rin siguro yung sarili ko na, kahit na wala ka, kayang, kahit wala ka, kaya naman, pwede naman ibang tao dyan, yung, ganun, wala naman, ano ba ang bag niyan, yung ganun. Siguro dahil may nagsabi kasi diyan ibang tao no na wala daw ako sense kausap. Sino nagsabi? Ayoko, di ko sasabihin. Basta kung marinig niya to, mag-guilty siya. Sinabi niya, ba't ka nagpa-podcast? Wala ka naman sense kausap? Grabe naman. Diba? Yung taong talaga. Pero yun, ang ko lang, what if, parang, nga no, yung kayang-kaya namang mag-work nitong podcast nang wala ako, ganun. Parang, at parang tao dito, kahit sino naman pwedeng itambal na lang sa'yo na mas better sa akin yung ganun na mindset pa ang tawag doon, or parang may, alam mo na, si Mr. Negative, so tumabi na naman sa akin. The fact sabi ko, yun nga, the fact na binabalit ka kasi kapag pinatunayan, pag pinressure mo yung sarili mo to prove them wrong, kasi ang mangyayari yan, i-adjust mo yung behavior mo, no? Pwedeng ang gawin mo pa, kailangan yung style ko kamukha nung kay kamo doon, gaganunin mo sarili mo. Diba, lalo lang papangit yung kasi hindi naman yun yung, alam mo naman na iba yung ino-offer mo eh. Yun nga, ang ko lang din naman kasi, ano ko ba i-explain? Yun nga, yung what if lang naman mag-succeed, tapos syempre magkakabasher, which is, diba, celebrate pa natin yan eh. kung magsasucceed man tayo, diba, that's through your efforts, yung presence mo, yung pag-i-edit mo. Nagpo-focus ko to sa isang detail lang eh. Oo nga, nagpo-focus nga ako dun sa parang kung ano yung nakikita nila. Syempre, hindi na naman nila alam kung anong ginagawa natin after nitong podcast, after nitong pagre-record or Yeah. ano ba yun yung mga Yun nga, pag hinabol mo yung approval nila, ba't mo nga habulin yung approval ng, alam mo, taong wala, taong alam mo hindi naman niya talaga alam yung nangyayari. Yun nga yung parang ang naiisip ko, paano ba?
yung, yun nga, yung may mambabash na pwede namang magawa, posible naman tong podcast na to ng si ano lang si Manuel lang yung parang kahit sinong tao, pwedeng itapat. Kaso iniisip ko lang, noon, no, kaya ako yung napili. Ako yung may sa tingin ko lang, no, yung, ako yung may pinakamarami at malalang issue na, yung mga ganun na, tignan mo, shaming na naman yun. hindi parang ano ko lang na, kaya ako yung nandito ngayon kasi ako yung may mensahe. Kasi 'di ba, sabihin mo na nga marami nga akong issue. In every person relate ako. Yung parang okay. Parang kaya ako yung nandito. Parang gano'n, no. Parang yun yung gusto kong isagot na. Hindi ko naman ito nga yung parang pag-i-embrace ko ng negativities or mga sinapit ko. Kaya siguro ako yung nandito kasi ako yung merong bukod may mental health advice ka. Ako rin naman ako yung may mensahe na ano ba sabihin? Na-relatable ka, gano'n. Oo. Yung parang emotional ka, yung parang nice. Yung danas ko yung hirap mo. And you're working on yourself. Step by step. Konti-konti. You're getting there. Marami pang conversations ang kailangan nating yun. Yun nga yung parang siguro hindi ko naman binibida na eto yung ambag ko kaya hindi niya lang kita. Parang ako kasi yung mas may dahil siguro ikaw nasa magandang hindi naman maganda pala, nasa less sadness ka na part sa buhay, diba? So sa akin na nadanas lahat, hindi man parang halos nadanas lahat, abusive, manipulative, baba. Basta yung mga kunong iba't ibang klase ng tao na kasama ko sa buhay, childhood hanggang ngayon, parang nandun ako sa si Manuel nasa mental health siya, ganun siya yung may nalalaman. Pero hindi naman to yung parang mag-work pa rin naman, pero yung mga nangyari sa akin siguro yun yung magiging namin yung maglalapat ng daan. O kunwari, ito yung issue na itatake. Ito, may nalalaman ako. Yung, ito, nadanas ko to. Tapos ikaw, anong mo dun? Anong take mo? Oo, take mo. Yun, yung ganun. Pero in the first place talaga, kunyari, question nila yung ambag mo. Sa wala ka namang ano ba yan? Hindi mo naman kailangang i-engage yun. You have nothing to prove. Actually, yung gusto kong yan. Kahit question na nila, i-bash na. Wala ka naman dapat i-prove Pag secure ka na, yun nga, yung sinasabi mo ngayon, I have my own, ito yung value ko, alam ko. Oo. Yun nga, nandun naman ako sa part na alam ko yung mga dinanas ko, ang pangit ng mga yan, ganyan. Tapos, pero feeling ko, magiging ko din siya parang asset baga na hindi lang ako puro kantuhan, barubalan na walang sense kausap. Sino ba kasi yung nagsabi sa'yo na wala kang sense kausap? Hindi mo pa sabihin. Hindi, wala na. Marami na nagsabi niyan yung actually, dun sa natin high school pa lang. Siyempre, di ba nga dahil kilala ako sa one of the class clowns. Ano mo yun? Yung, parang, siyempre, nagpapapansin ka, gusto mo mo maging close, lalo na doon sa mga nililigawan, doon sa mga, parang gusto mong
Feeling ko humor, ganun. Dahil hindi naman ako nakakapagpatawa sa bahay. Bawal kami maging kwela. Doon ko nilalabas sa eskwela. Pagiging kwela. Exactly. Yun, yung... Tapos, syempre, yung mga ano natin dun, yung mga kaklase natin, mga pakul na, ano ba yan, ang childish mo naman, Bim. Totoo, growing up, parang naano ko na, to nga, naisip bata ko na. Pero, sabi ko, yung parang ngayon, no, itong pagiging kwela ko na, di hindi naging makulay yung buhay ko kung hindi ko ginawa to. Mm. Or, hindi, ano tawag dito, wala akong, for sure naman, may mga napapatawa ako na sa mga, sa ugali ko sa ano. Pero yun, yung parang, iniisip ko nga na, hindi to childish. Hindi to childish na, ano, na mindset. Parang, or ano na, hindi, tawag dito, parang hindi mo ba na-appreciate na tinatry kita patawanin? Exactly. Yan. Ganyan mo dapat baligtarin yung mga negative mo. Labanan mo. I-discredit mo yung sinasabi nila. Yan yung Diyan ka makakabuo ng diyan mo unang malalabanan yung mga inadequacy na sinasabi mo. Tsaka, sabi ko nga, masisisi nyo ba akong maging jolly or maingay? Kung sa bahay, kailangan pino kami. Exactly. Yun nga, to hindi naman nila alam yung position. Hindi naman siguro ano na yung nangyayari, no? Kasi, nauna, mga bata pa tayo noon, ano bang nalalaman natin? Ganun. Pero na-appreciate ko yung mga taong hindi ako tinawag na ganun. Tinawag lang ako nakakatawa. Nung tropahan natin, never ako nakakita ng nagsabi kayo ng childish sa akin na ganyan. Even Teban, no? Napaka ano, wala sa atin. Yung mga ano, yung mga hindi na natin kasama. Usually mga babae pa nga yun eh. Pero yun parang sana mas na-appreciate lang nila. Kaso syempre di mo naman makontrol, di naman nila alam nangyayari sa iyo, ganyan. Alam lang nila may stricto kang lolo na hindi nila alam na lumalagpas sa pagka-stricto, di ba? Bordering on abuse. Yun nga yung mga ano na hindi nila alam. Sana alam nyo na ito yung sinasabit ko. In our attempts to this is our ito po yung light. Ito po yung light. Light daw, light podcast light, di ba? Ito yung ano ito yung nangyayari talaga yung bago natin ginawa yung podcast. Ganito yung mga usapan natin. At least na-record na, no? Ito talaga yung impromptu lang, out of nowhere. Pero ayun na naman, struggles ko na naman po ang pinag-usapan. Yung next time, struggles ko naman para mag-iba naman yung ikaw naman ang mag-advise. Dan, hindi ko ata kakayanin pag narinig ko yung mga struggles mo. Though, kailangan mo, syempre. Pero feeling ko, actually, isa nagwa-wonder ako eh. Though, alam ko naman, minsan sinasabi mo na, or pinapahiwati mo na kung ano yung struggles mo. Ano ka rin medyo avoidant ka rin. Hindi mo iniiwas mo eh. Pero, may idea na ako kung ano yung struggles mo, ganun. Actually, hindi sa avoidant. Actually, preoccupied nga ako sa assessment ko eh. Hindi, ako lang. Mostly secure. Pero, hindi lang, hindi mo kasi ayaw kasi I don't wanna sound like, maganda lang kasi talagang naging environment dito. Totoo naman. Pero syempre, yun nga, on the front of, ano ba usually yung career? Diba? Yung, my job. I love my job. Literally. Kahit hindi ako kahit hindi ako nagwo-work, hindi ako nagka-counseling,
Kahit nagwa-warframe ako pag wala ka, gano'n. Nakikinig ako ng mga libro. Yung libro namin, yung nag-aaral ako habang naglalaro. Pero ginagawa ko yung audiobook, yung pinapakinggan. Oh, sinabi mo yan sa akin yung nagji-gym tayo. Nung ano pa yan eh, diyan pa yung gym pa malapit diyan sa inyo eh. Yung ako, puro mga matitindihang beats na ano. Tapos ikaw naririnig ko, ano yung mga talk? Mga ganun ng ano mo. Sabi ko, putang inang utak to. Sabi ko ganyan, hanggang gym nag-aaral. Puta, sabi ko. Yun yung, which is nakaka-amaze. Pero nakakatakot. Ganun yung, hindi naman ako laging ng libro na. Minsan music din ang inaano ko. Lalo na, pag tinatamad ako, yung wala akong energy gusto ko lang magbuhat ngayon, yung ganun, ipatihin yung, lalo na pag marami akong client. Yan, ganun lang yan. Pero hindi ko sinashame yung sarili ko, yung parang, actually, ang ano ko po nga, sige, pahinga ka muna. Kasi marami kang client mamaya, kailangan medyo mag-unwind ka. Ganyan ko kinakausap sarili ko eh. Pero alam ko na psychologist pa rin ako, magaling pa rin ako. Kasi minsan pag may time, nagbabasa pa rin naman ako eh. Walang shaming na. So yun nga, career okay. Parents ko, not perfect, but extremely, di ba, kung close to. Di ba, Diyos ko, ako, mga kaibigan mo, mga pinsan mo, talagang lahat kami, saludo sa dalawa na yan. Talagang, sabi mo nga, hindi nga sila perfect, pero, para sa akin, hindi sila perfect as an individual, pero perfect duo sila. Yun yung parang, ano ko dyan, yung, nagko-compliment. Isang taga-push, isang taga-pull, na talagang nakuha nila talaga. Yun yung na kahit na sinong magsabi. Ako siguro may bias lang ako dahil magkakasama na tayo, tsaka nakilala ko sila nung gipit ako. At sila yung gusto kong magulang. Yan. Parents, okay. Oo. Relationship, long term. 10 years na kami. Hindi ko naman siya, lagi ko sinasabi, nagtitiis lang ako, pero hindi, magaling na partner si Grace. Meron lang siyang, di ba, moody yung mga babae, tsaka pero pag kailangan ko siya na yung maalaga, maasikaso, supportive, yara yung marami akong session ganyan, o kaya yung may interview ako, nandun siya lagi sa, hindi, kaya mo yan, ikaw pa, magaling ka eh. Diba? Wala akong masasabi doon sa front na yun. Anyway, talagang ginagawa ko naman yung mga ko talaga para sa future namin. Pero it helps na alam ko na no matter what, meron akong, alam mo yun, I have her on my corner. Kaya nakakapag-take ka ng risk at saka diba yung natatry mo to, nakagawa ka ng mga ganyan. Kasi yung security na no matter what, win or lose, secured ka na we will love you and appreciate you no matter what. Actually, may mga taong kang uuwian, ganun. Kaya yung pang ganun, yung kapag kontento sa'yo yung mga support mo, doon ka palalong, sige, magre-risk ako. Kahit magkamali ako, okay lang eh. Kesa to sa dependent ka to sa approval nila na ayoko magkamali, kaya hindi ko na lang kukunin yung trabaho na to, baka hindi ako magaling, yung parang gano'n. O di doon, okay, ano pa bang ko, nag-exercise naman ako. Hindi lang ako classic, yung sabi nga ni Teban, hindi ako mukhang nag-gym. Nagwa-workout ako. Tapos meron tayong outlet, 'di ba? Ito gaming, tsaka passionate din ako dito sa actually yung dissertation ko nga eh. Malapit na akong, patapos na ako ng doctorate. Dissertation ko sa gaming nga siya eh. Gagawin ko sa tungkol sa yung therapeutic benefit na. So ang pinaka yun nga yung struggle, hindi mo nga natural lang talaga siya ng buhay is yung decline ng parents mo eh. Yan yung mahirap nakikita.
Siguro kung may ako inaalala ngayon, yun lang. Yung kailangan ready ka. Meron kang budget. Diba? May ano ka. Kaya nga nung na-accident itong si Grace, diba? Tapos yung sa hospital, diba? 150,000 yung medyo na paano ako doon. Sabi ko, kailangan mag-ready ng hindi pwedeng ganito lang yung kinikita ko sa kung gano'n. Doon ako medyo, hindi naman pressure, pero parang kailangan ko maghanap ng mas kailangan ko makapag-ipon para pag kailangan ng medical expenses ng parents ko o si Grace. Meron akong pagkukunan. Yun yung parang pressure mo sa sarili mo, no, na dahil nga, syempre, dahil maganda yung upbringing sa'yo, parang ang bawi mo is to provide. Oo, yung sabi ni mama, yung kapag may biro siya, hindi siya pressure yung kapag ka na sa ganito, tayo, Europe tour, kanya, biro siya. Pero ko sa isip ko na, minsan lang naman ba't di ko ibigay? Diba? Pero alam ko pag ko yan, gastos lang yan, kanila, ganyan. Sayang lang pagka narating mo na. Ipunin mo na lang, kanila nga, muna kaming ganyan sila Kahit yung tatay ko, mahilig siya sa pizza. Sa pizza. Tsaka yung mga pagkain, bibili kita ng ganyan. Yung nila is yung doon ka pa nga lalong nag-aanong magbigay yung huwag mo na kaming gastos, sayang lang pera. Walang ka-pressure na pero doon sa yung kuryente, yung yung just normal na na ba, no? Wala akong siguro kung may masishare akong struggle sa yung sa mga client ko, yung pag mabigat yung hindi ko naman dinadala, pero siguro useful na i-share. Yun. Siguro yun ang pinaka struggle ko sa pero my life is pretty great. Minsan naiisip ko nga yan yung habang nag-gym ako, di ba? Baliktad nga yung natin habang nagwo-workout ako. Kasi iniisip ko yung mga gagawin ko sa likod ng ko, may boss na yung my life is pretty awesome. Di ba? Yung I have a high-paying job that I love. Tapos pag-uuwi ako, ang dami kong pag may gusto akong laruin, pwede kong bilhin agad-agad, wala akong problema, walang pressure from the parents, meron akong loving na partner. Pag binibilang ko yung my life is pretty great. Kahit na may mga pressure talaga na yun sinabi ko sa'yo. Pero wala akong kung meron akong may encounter, siguro yun lang yung loss of yung worry na may i-injure family. Si DJ di ba layo-layo niya sa yun nga. Kasi nami-miss mo yung na yun yung kasi yung pinaka-kalaro ko dito siya Nasanay ako na paglilingon ako sa nandyan siya. May nagko-computer. May kahit maingay siya tsaka may sense of peace ka nararamdaman na nandyan lang si malayo siya ngayon. Minsan makulit yung kunwari mainit yung kamay niya, tatapa niya sa likod mo. Tapos talagang hindi niya titigilan hanggat mo na playing was parang yung mga moments na mga 2-3 a.m. Tapos yung niya na ba yan? Tignan mo ako yung nagiging emotional ngayon yung sinasabi yung magmamakdo siya. Tapos dami maglaro, kakain kami ng ayan. Nice moments. Yun ang mga I wish I had that. Nung nandyan siya, tsaka yung di hiwa-hiwalay lahat, hindi mahirap. Tinitake for granted mo yun
Yeah. Well, that's it. Yan po yung game night. Game night na pagbabalik tanaw at Yeah. Well, magandang outlet po ito, and for those of you, hindi namin kayo masyado na-address, pero parang we want to know that you're there with us. So, ayan. We'll say goodbye na po with my Volt Prime that I'm so proud of. Ayan. Yung mga image dito. The best skin in the game. Ay, papakita ko din yung, hindi lang po yan. Ay, meron pa po akong papakita si Ember Heirloom. Yes. Because we're not poor. Yan. Diba? Because we have money to spare. Hindi kami mga peasants. Ay, maporma din yung ito yun. Ganda palang lagyan ng ito. Ayun, wala kang last words. Ano lang naman, yun. Nagkaroon lang ako ng yan. Everyday struggle na sana ma-process ko talaga. Feeling ko siyang pinag-aanuhan ko kasi si physical, syempre naging release ko siya sa mga frustrations ko sa buhay. Trabaho, relationships, ganun. Sa kung kani-kanino, ganyan. Tapos, yan. Naging ko siya. Tapos, dumating din sa part na dahil ito nga yung ginagawa ko, parang I want more na, syempre, nandito ka na rin. Pumiphysical ka, ganyan. Sana maganda na yung katawan mo talagang, ka. Pang Instagramables ka ba pag nagtatopless ka, gano'n. Yun, tapos, jeans yan, at saka, ano ba yun, yung gamot gamot. Yun. Tapos, yun, nagkaroon din ako ng pagtatanaw na ganyan na ano ba magiging ambag ko pag sumikat to, ganyan, or yung anong sagot ko sa mga punyetang bashers. Hindi, pero gusto namin yan. Wala nagka-basher kami. Naghihintay kami magka-basher kami. Nag-hope ka nga wala pa Sige, pag meron. Pag meron, ito na po yung sagot namin. Sana mapakinggan mo. Ano bang ambag ko? Di mo ba napanood yung nahihinig ka ba? Yeah. Let's see where this goes. Mm-hmm. Thank you for joining Game Night. Buyers! Yeah. Peace.